Good evening, guys. So, supposed I will cook tomorrow, but the vegetable is going to be ruined. So, I will cook tonight so that tomorrow is ready. So, I will cook kangkong. So, iluto na natin yung kangkong. Adobo natin para hindi siya masira. So, I will ready to prepare. Kasi pagbukas ko pa ito niluto, puro na ito dilaw ang dahon. Lutuin ko na lang. Ayan. Adobo natin yung kangkong para bukas ready na. Para pagising ko sa mag-almusal muna ako bago alis pupunta. I will do something for tomorrow again. So it's really busy. Our office was okay because we have kitchen and then we can cook at the office. Yan. So anytime if anyone wants to cook, we can cook here. Yan, i-ready natin ang we're ready for the ingredients. I have my fish. Kakain ko lang anyway. Adobo na natin yung kangkong para bukas. Ready na. Kasi today I spend my time sa PSA. Kaya anong oras na ako nakabalik. Kaya hindi na naluto. Hindi na naluto yung ito. So, iluto na lang natin. Kasi pag bukas na masira, ito bukas. Hello, so yung kapatid kong lalaki na may problema kasi nga mataas na yung gas at saka bilang isang jeepney driver siya, nahirapan siya kung paano kasi siguro yung pamilya na nasa Bohol, yung mga anak niya at ang asawa niya nasa Bohol, so parang nahirapan siya sa kanyang biyahe kasi nga imbes na yung piso lang dapat idadagdag, hindi pa pinayagan maidagdag yung piso kasi nga sabi ng presidente na kawawa yung commuters. Example, isa akong commuters, okay? Alam mo parang question mark kasi ito eh. Alam niyo kung bakit?
sa piso na dinadagdag ng mga driver, okay, piso tapos sa diesel o sa gas na sobra na 100 ang litro. So ako kasi I don't like politics and I don't love politics, but because of the situation here in the Philippines, masyadong kurakot na ang kung sino yung mga leader na yon. Kasi sinabi ng presidente, binawi niya na hindi na pataasan yung pawasahe kasi nga kawawa ang mga commuters. Okay? So ako isang commuters, tapos yung kapatid ko isang jeepney drivers. Okay, nagbabiyahe siya na going to Baclaran. So, sa 1 litrong diesel, sobra 100 at saka piso lang dagdag. Paano naman yung pamilya ng mga driver? Hindi ba naisip ng presidente yun? Kung paano na lang ang sitwasyon? Na sinasabi ng crisis. Ang mayayaman okay lang sila, hindi nila nararamdaman yun, lalo na yung mga malaking mga negosyante, hindi nila mararamdaman yun. Kita yung mga mahihirap, diba? Ang mga mayayaman, lalo na yung mga malaking mga negosyante, sila lang yung mayaman. Tayong mga mahihirap, tayo kawawa na mga mahihirap. Lalo pa tayong naging mahirap dahil sa pamalakad, dahil sa takbo ng gobyerno na hindi ko maintindihan kanong klaseng gobyerno ito. Pero yung iba naman, pa sila, talagang pinaglalaban nila na si Duterte daw ganyan, pinaglalaban nila na si Duterte daw maraming pinatay dahil sa mga ganyan. Pero hindi nila naisip ngayon ang sitwasyon. Ano kaya ang kasi yung mga loyalist at saka yung mga binabayaran, sa totoo lang po. Hindi ko talaga maintindihan. So sakita mo ngayon sa sitwasyon. Kasi nga sa giyera sa Middle East, napiktuhan tayo sa crisis. Okay, ito na tayo. Sa crisis nga, napiktuhan tayo daw. Kaya yung gasolina, sobrang taas ng gasolina, at saka tumaas ang gasolina, yung pamasahe hindi tumaas, nakit piso lang. Piso lang hinihingi Piso ang hinihingi sa isang commuters, pero yung diesel sobra 100. Iwan ko nung nangyari sa Pilipinas. Totoo lang po. Parang nakakairita. Sa totoo lang talaga. Nakakairita talaga. Kung ano na nangyayari sa bansang Pilipinas na bansang sinilangan. Yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Hindi sila nakaramdam kung anong hirap. Hindi nila naramdaman niya ang hirap. Kasi mayaman sila Hindi nila naramdaman yan. Mga wala sang pakialam dyan. Tayo ang kawawa, sa totoo lang po. Ano nangyari? Ay, iwan. Tinuntin ako na yan sa Pinas. Yan. Ano nangyari dito sa bansang Pilipinas? Naramdaman ba ng mga mayayaman yung kung anong hirap? Mayayaman na sila. Ano naman tayo? Wala na talaga. Pero kinakampihan pa nila yan. Kaya pa nila yan yung pamumuno ng ni Marcos.
Iwan ko ano ginawa ni Marcos na mabuti na ano, parang patay na patay ang mga tao sa pag ano. Ako hindi ako mahilig sa politika, sinasabi ko lang kasi nakikita ako sa sitwasyon. Wala akong pakialam ko ano may ano na yung politiko or what na yan. Hindi ko talaga hilig ang politiko. Kaya ito yung binukumpara ko lang ang sarili ko bilang isang commuter, tapos sa kapatid ko na isang jeepney driver. Doon ko lang nakita na kung gaano kahirap. Kasi iikot ka, magkano ang ikot mo, tapos walang pasahero, ang diesel pataas, nako, gutom ang pamilya ng mga driver. Hindi ba na naisip yun? So yung mga magagaling ng mga politiko, ng mga leader, magbatikos, akala mo talagang mga naawa sa mga tao. Puro naman lahat, puro lang dak-dak salita, wala namang ginawa. Ano nang nangyayari? Totoo lang po. Alam mo, pinakausap ko yung kapatid ko, parang nakayuko lang, hindi siya makapagsalita. Hindi na parang ang bigat ng sa loobin niya kasi nga sa sitwasyon, iikot ka, walang pasahero, hindi pa bumaba yung pamasahe, mahal pa ng diesel. Sino ang binubuhay mo? Wala kang binubuhay. Paano mo bubuhayin? Boundary mo, hindi rin bumaba. Paano na lang buhay ng pamilya ng mga driver? Hindi ba naisip yun? Naawa ako sa kapatid ko, tinitingnan ko ng kapatid ko. Tapos yung mga anak niya na sa Bohol, tumawag sa akin. Tapos sinasabi niya, tita, grade 2 na bata, sasabihin sa akin, sabi ng pamangkin ko si Charlotte, sabi niya, tita, pwede ba ako manghiram ng 100? Kasi wala kaming bigas. Alam mo, parang napakasakit pakinggan ba? Sakit pakinggan sa mura ng edad ng bata ko na kasi si Papa walang biyahe. Kasi nga, yung jeep, ang mahal ang gasolina, mahal ang diesel, ganyan. Napakahirap ka na, parang maano ka sa kaparinig yun. Parang ako'y na ano talaga. Hindi ko may alam na parang ako na Yan, ilangga muna natin itong ano kasi medyo ano siya na medyo matigas ito ng buti, ilagay na natin. Yan. Bigyan muna natin ang tubig. Yan. Laga mo natin yung dati, yung steam ng kangkong kasi medyo matigas. Yung takpan natin. Yan. Tapos, dito tayo mag-uusap tayo dito. Dito tayo mag-uusap. Mga kapatid. Kaya ito na nga tayo. Habang naganda ako sa aking niluluto para bukas, ready na. So, ito nga tayo. Okay, ito nga tayo. So, dito nga tayo, no? Kaya, ito nga. Okay? So, itong gabi lang, bali, office work, after office off, nag-jogging ako o nag-walk ako sa Luneta, Rizal Park, dito sa Manila. So, I take a walk in Rizal Park here in Manila. And then after that, when I coming back here at my place, my niece
called me, and she have a fever at the age of 8. She was in grade 2, KJ2. And she asked me that, tita or auntie, please, I can borrow you a money for $100, 100 pesos, sorry, for 100 pesos because Papa, he don't have money because he didn't drive for the trip. So wala siyang pera. Si Papa nila walang pera. So ang Papa nila is kapatid ko, my little brothers of mine. Okay? So nag ano pa ako, I make a joke with my niece that I am saying that you borrow the money, and then how you can pay me back, and then she was laughing at me. So and then I talked to my niece. So sa sitwasyon, okay, sa sitwasyon natin ngayon, lalo na sa nangyari sa Middle East, like what happened in the Middle East. I am a commuters, okay? I am a commuters, and my brother was a jeepney driver. So I compare. Kinukumpara ko na kasi yun nga na dapat ipataas ang pamasahe. So for 1 peso, sa piso lang piso lang. Okay? Pero hinadlangan pa ng ating presidente kasi daw kawawa yung mga commuters. So example, sa minimum na pamasahe is 13 peso, so bali magawa ng 14 pesos yung pamasahe. So hindi pa yan tinupad kasi nga kawawa daw mga commuters. Paano naman po yung mga driver? Yung mga drivers, may mga pamilya, at yung mga anak ng mga drivers ay isa ding commuters. Okay? Mga commuters sila. Nag-aaral yung mga anak. Nagtatrabaho yung mga asawa. Diba? So, paano naman yun? Every one of you, I want to comments because I want to know about your own opinion. Okay? Kung anong opinion nyo. Okay? Kasi pag iisipin mo lang, yung diesel, example sa mga jeep, yung diesel tumaas. Okay? So, ang diesel ngayon is more than 100 pesos isang litro. For 1 liter, it was like for $2. So, isang litro ng diesel, umabot ng sobra na 100, at saka yung dagdag na pamasahe na suppose is the minimum is 13 peso, so gagawin sana ng 14 pesos kasi nga minimum fare. Pero hindi pa yan tinupad ng presidente ng Pilipinas kasi kawawa yung commuters. Ako isang commuters, kapatid ko isang drivers, paano yung mga pamilya ng drivers? Di ba sila papakainin? Every one of you, I want you to do the opinion. If you want to do comments, okay? So, paano sila makabili ng bigas? Kasi pag umikot ka isang ikot, halimbawa galing Dapitan o galing Divisoria o galing Blumentritt di Masalang papuntang Baclaran, magkano yung boundary? Wala pang bawas ang boundary. Walang bawas ang boundary. Wala pang dagdag pa masahe. Pero yung diesel sobrang taas. Paano magkaroon ng sobra yung mga drivers kung ang diesel is sobrang taas? Di ba? Hindi ba naisip ng gobyerno ng Pilipinas? Ang lahat ba ng mga liderato sa Pilipinas, di ba nila naisip yun kung paano yung mga tao? Kasi kayong mga mayayaman everyone, all these rich people or these big businessmen, okay, they're only getting rich. How about us? Kawawa lang naman tayo. Di ba? Di ba naisip yun? At ano ba yung pinaglalaban ng mga tao sa Pilipinas na ganito, ganyan, ganito, ganyan? Kahit anong gagawin mo, wala naman nakakatulong kundi tayo lang
Makakatulong ba yung gobyerno? Makakatulong ba yung kung sino may yung mga leader ng pambansang Pilipinas na ito? Kaya ang hirap talaga. That is only here in the Philippines. Ang Pilipinas lang. Napakahirap talaga magsalita. Pero alam nyo, sa totoo lang everything what you have, even those you own this world, but remember all the time, in 1 second, God can change. Because still God is in control in this world. Because this is God's created. Pero minsan ang tao hindi natakot. Sometimes people, they are not scared. Because they are so powerful. They can control everything. Right? But everything on earth, God's created. Kung ano ang meron tayo, whatever we have, this all will disappear. Diba? So kawawa tayong mga mahihirap, lalo pang naghihirap. Pero yung mga taong, mga malaking negosyante, they're all big businessman. Sila ang lalong yumayaman. Diba? Alam mo, parang tutulong luha ko nung nakausap ko yung kapatid ko na isang jeepney driver, biyaheng Babaklaran. Sabi, walang umikot ka lang. Iikot ka mula, ilagay natin Blumentritt or saan man galing jeep, papuntang Baklaran, pagbalik mo, wala kang pasahero. Tapos yung jeep umaandar, paano ka makaano ng diesel? Paano ka maka-boundary? Diba? Hindi nila naisip yun. Hindi naisip ng gobyerno o sino mga leader ng Pilipinas na ito na kada ikot ng sasakyan, umaandar ang jeep, walang pasahero, walang dagdag pamasahe, sobrang mahal ng gasolina. Hindi nila naisip yun. They are not thinking about that everything, everything is so expensive. Just only for 1 peso. This is how the leader here in the Philippines. This is only here in the Philippines. Philippines compared in the other country is very big. There is a big difference. Bakit ko pinakukumpara? Just because I travel around the world. And Philippines is very different. Sobrang kurakot ng Pilipinas. Kung sino mang nakaupo, hindi naisip. They are not thinking about the people or netizens. They are not thinking about the Filipinos people. Hindi nila naisip yun. Iniisip nila, they are thinking about their pocket. Their pocket to full the money. Kasi totoo naman Iniisip nila yung bulsa nila kung paano mapuno ng pera. Hindi nila naisip na maraming nagugutom. Hindi nila naisip na paano yung mga tao, yung mga netizen. Napakahirap talaga. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Ayan. Habang ginaano natin ito. Okay? Nagwawali tayo dyan para malaman ng mga tao kung gaano kahirap ang Pilipinas. Hindi naisip ng natin. Wala din nila naisip. Kasi may pagkain sila Tayo wala tayong pagkain. Ano na may isip yun? Diba? Ang isipin lang nila kung ano ulamin nila. Kung ano ipapaluto nila. Paano tayo makaluto? Wala tayong lulutuin Kasi sobrang mahal ang bilihin. Diba? It's yummy. Ngayon ilagay natin itong dahon. Wait lang.
Okay, ilagay natin itong maanghang na sili. Ito. Sayang kasi pag nag-ano na itong dahon. Oh, sorry. Ayan. Ayan. Okay, ano po natin yung... So, habang nagluluto ako, nag-aantay ako. Okay, ayan, nagluto ako ng adobong kangkong. Para hindi masayang yung... hindi natin maitapon. Kasi pag bukas ko pa ito iluto, I'm very sure na yung dahon niya is maging dilaw. So dahil sa sobrang mahal na lang bilihin, okay, kailangan natin magaling tayo kung paano i-budget yung pera. Kasi kahit sa, hindi nga nagmahal ang pamasahe, pero yung mga bilihin naman sobrang mahal. Yan kagaling ang ating presidente. Pero ang iba naman, kinakampihan pa. Kasi ganito, ganyan. Oh my goodness. I don't know what. Napakahirap talaga, no? Ayan. Yan, niluluto ko yan kasi para bukas. Ayan. Lagyan na natin ng suka. Pero pag magsalita sila, sasabihin na magaling na yung presidente, ganyan, ganyan. Ganyan, kayan. Iwan. Mahirap. Hirap banggitin. Ayan. Plastic tayo, itago natin ito para may magagalit pa tayo. Ayan, plastic. So, nihintay ko yung maluto. Actually, I have my dinner already. I done my dinner. Ayan. Maraming mga mayayaman takot naman tumulong sa mga taong diyan sa kalye. Maraming mga bata hindi kumakain, namamasura na lang. So sabihin naman nila, bakit mo tutulungan? Naging tamad sila. Kasi iba-iba nga eh. Different opinion nga eh. So it's really hard to say something. But to be honest, Philippines is very big different to other countries. Because I travel different countries. You know, I travel abroad and I compare the country from abroad and here in the Philippines, is really big different. Napakaiba talaga kung paano. Kaya nakita mo naman ngayon, bumabalik na naman. Kita mo maraming yung mga inosente na pinapatay, nire-rape. Tapos, yung mga bata sa kalye, nang hahablot sila, they rob, you know? Yung mga, hindi maintindihan kung ano na nangyari sa mundo.
Ito na ating adobo. Tikman na natin. Yan. Tikman muna natin. Saglit lang. Pati na isang kutsara. Sarap niya, pero dagdagan natin ng kunting toyo. Kunti lang. Yan. Yan. So, patayin na natin. Initin na natin bukas. So, yan ang adobo natin. Yan. Yan. Takpan lang natin ito. Dito. Yan. Tapos luto na. So, hugasan na natin ito lahat. Para makapahinga na rin ako. Nakataas. So, hope that everyone, yung magagawa natin ngayon is we pray to one another and ready to show our love for every one of us. Minsan, ang iba naman mahirap naman paintindihan kasi nga, iba-ibang prinsipyo sa buhay, iba-ibang opinion, kaya mahirap. You know? Pakahirap talaga. So, ang magagawa natin is to pray. Pagdasal natin lahat ng mga bagay ano man ang nangyayari dito sa mundong ito. Kasi kada isa, puro mga matapang, di marunong magpakumbaba, puro lahat may mga, pride, I don't know how to say, but you know people, just like this. Bukas. And even those people, no? Talagang marami nang ewan ko na nangyari sa Pilipinas. Kaya sabi ko na lang, ano ba nangyari sa Pilipinas? Ang mga tao, hindi na natatakot. Ito. So, tapos na. So, ito, lagay lang dito po. Now, akit na tayo sa taas. Akit tayo taas. Dalhin lahat ng ating mga, ito tubig. Binilahan ko yung amo ko ng tubig kasi ubos ng tubig niya. So, I bought for her. Lagay ko ito lahat sa bag ko para isang bit-bit na lang. Sa taas. I bought my toothpaste. Ito maliit na lang. Sabon, lahat. Okay. Tapos, paribayin ko na lang yung aking bag. Yung tubig ng amo ko dyan na lang yan. Bukas na yan. Doon agad na sa taas. Aray. Oh my goodness. Oh. So, I done. Need to go up. Okay, so I need to switch off the light. Then here we are. So, there. So, napakahirap na pala. So, sa buhay natin ngayon, wala tayong pwedeng makakundi is to pray. Magdasal and having faith. You know? Okay. Diyan. Ito na ko sa room ko sa taas. Yan. So, God bless you and don't forget always to pray. Let's pray to one another and let's show our love. Let's love to one another. God bless you and this is Bella. Thank you for watching and help me to share and subscribe my channel.